5 paraan para malabanan ang tukso. Una, manalangin. Ang panalangin ang unang hakbang sa paglaban sa tukso dahil dito natin inaamin ang ating kahinaan at pagtitiwala sa lakas ng Diyos. Hindi palaging madaling labanan ang tukso gamit lamang ang sariling kakayahan, kaya mahalagang humingi ng tulong sa Diyos. Sa panalangin, binubuksan natin ang ating puso at isipan upang tayo ay palakasin, gabayan at ilayo sa mga maling desisyon. Kapag ginagawa nating ugali ang panalangin, mas nagiging handa tayo kapag dumarating ang tukso. Mateo 26 verse 41. Manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Pangalawa, lumayo sa kasalanan. Hindi lahat ng tukso ay kailangang harapin ng direkta. May mga pagkakataong ang pinakamainam na gawin ay ang umiwas agad. Ang paglayo sa kasalanan ay nangangahulugan ng pag-iwas sa mga sitwasyon, gawain o impluwensya na maaaring magpahina sa ating pananampalataya. Kapag alam natin ang ating mga kahinaan, mas madali nating mapipili ang lumayo kaysa magsisi sa bandang huli. Ang paglayo ay isang paraan ng pag-iingat sa ating puso at relasyon sa Diyos. 1 Thessalonica 5 verse 22. Layuan ninyo ang lahat ng uri ng kasamaan. Pangatlo, gamitin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng karunungan at katotohanan na tumutulong sa atin na makilala ang tama at mali. Kapag puno ng salita ng Diyos ang ating isipan, mas nagiging malinaw ang ating mga desisyon. Sa oras ng tukso, ang mga talata ng Biblia na ating natutunan at inalala ay nagsisilbing sandata laban sa kasinungalingan at maling pagnanasa. Ang patuloy na pagbabasa at pagsunod sa salita ng Diyos ay nagpapatibay ng ating pananampalataya. Hawit 119 verse 11. Iningatan ko sa aking puso ang iyong salita upang hindi ako magkasala. Pang-apat, manatiling malapit sa Diyos. Ang pagiging malapit sa Diyos ay nagbibigay ng lakas upang mapaglabanan ang tukso. Kapag regular tayong nananalangin, nagbabasa ng Biblia at sumasamba, mas tumitibay ang ating relasyon sa Kanya. Ang isang taong malapit sa Diyos ay mas nagiging sensitibo sa Kanyang tinig at mas maingat sa mga desisyon. Kapag malapit tayo sa Diyos, mas nanaisin nating sundin ang Kanyang kalooban kaysa ang pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Santiago 4 verse 8. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Pang-5, piliin ang tamang daan. Sa bawat tukso laging may pagpipilian. Maaring mahirap ang tamang desisyon, ngunit may pangakong tulong ang Diyos para sa mga handang sumunod sa Kanya. Hindi niya tayo iniiwan sa gitna ng pagsubok, bagkus nagbibigay siya ng paraan upang tayo ay makaiwas at magtagumpay. Ang pagpili ng tamang daan ay pagpapakita ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, at nagdudulot ito ng kapayapaan at pagpapala sa ating buhay. 1 Corinto 10 verse 13. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Gagawa siya ng paraan upang kayo'y makaiwas.